Mayong hapon, Mindanao. Adlong Huwebes, Hulyo 11, tuig 2024. Live gikan sa Brigada News Center. Ihatod namo kaninyo mga nagunang balita gikan sa nagkalain-laing lugar sa Mindanao. Mga balitang gitutukan sa News Team. Ako si Brigada Del Bartolaba. Ug kini ang Brigada Mindanao. Mas palauman pa sa kapulisan. Nakita ang wala na kinabuhi sa kasagbutan nga bahin ang 9 anyos nga babae nga gituuhang girape una gipatay sa Lamitan, Basilan. Ang dili madawat sa ginikanan kay ang ginatulong sospek mao ang senior citizen niini nga uyuan tungod sigon sa saksi mao kini ang ulahing nakitaan nga kauban sa biktima padulong kung asa kini nakitang patay na. Ibrigada mo Marco Polo Muta. Brutal ang pagpatay sa isang 9 na taong gulang na batang babae nang matagpuan na lamang ang bangkay nito sa damuhan at liblib na talahiban sa sitio Kawakawa, Barangay Limook sa lungsod ng Lamitan, probinsya ng Basilan. Napag-alaman na pasado alas 6:30 ng gabi nitong Martes nang magpaalam sa kapatid ang biktima na kinilala bilang lamang si Laika Meningo upang mamulot ng mga hinog na mangga dahil nakaramdam ito ng gutom. Ngunit ikinabahala ng kaanak nang makalipas ng ilang oras ay hindi pa nakauwi sa bahay ang biktima. Ayon sa mga nakasaksi, huli nitong nakitang nakasama ang biktima ay ang kanyang tsohin na kinilalang si Juxing Seryo, 65 taong gulang, senior citizen, patungo sa damuhan kung saan nakita ang bangkay ng biktima. Laking gulat na lamang ng kinabukasan nang makitang nakahandusay at wala ng buhay, nakapulupot suot na pangbaba ng biktima sa kanyang leeg at bibig nito sa may liblib na bahagi ng nasabing lugar. Sa ginawang follow-up operation ng PNP Basilan, agad naman inaresto ang tiyohin ng biktima na dating nahatulan na may kasong pagpatay matapos isiniwalat ng nakasaksi ang mga nakita nito noong gabi na dumaan ito sa nasabing lugar. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng otoridad ang di umano'y suspect habang planong isailalim sa post-mortem examination ang bangkay ng nasabing biktima. Report mula dito sa lungsod ng Zamboanga. Ito si Brigada Marco Polo Muta in the heart of changing lives. Brigada News. Uno mang patay nga gilangkuban sa 5 ka mga sospek ug usa ka miyembro sa SAF ug 7 ang angol sa search warrant operation sa barangay New Panay, Alyosan, Cotabato. Daghang mga armas, eksplosibo ug droga nga nagbalor sa kapin 300,000 pesos ang narecover sa otoridad sa lugar. Ibrigada mo Eva Molina. Gilayong gipahiluna sa ilang pamilya ang 5 ka mga individual nga nakabsan sa kinabuhi human nakigpinusilay sa mga otoridad sa dihang isilbi unta ang 2 ka search warrants dito sa Purok 7, New Panay, Alyosan, Cotabato kagahapon sa buntag Hulyo 10. Sa maong operasyon, gawa sa pagkamatay sa 5 ka mga subject persons, nakabsan usab sa kinabuhi ang usa ka Special Action Force ug 7 pa kanila ang angol. Sa pakiginabi sa Brigada News FM Kidapawan, gipamahayag ni Police Lieutenant James Kaang, tigpamaba sa Cotabato Police Provincial Office, bit-bit sa mga otoridad ang search warrant number 24020 tungod sa pagsupak sa Republic Act 10591 ug search warrant number 24021 tungod sa pagsupak sa Republic Act 9165 batok sa armed lawless group. Apan gipamusil sila sa mga suspetsado, hinungdan nga nahitabo ang kapin 30 minutos nga engkwentro. Ang subject sa operasyon nga nakabsan sa kinabuhi, mao sila si Makabuat Salik alias Squat or Isko, Norhamin Sunga Malidas, 21 anyos, Raup Malidas, 30 anyos, Faisal Salibo Kanggel, 45 anyos, ug Palog Sakib. Gibutyag ni Lieutenant Kaang nga si Makabuat Salik responsable sa pagbaligya og mga armas ug pagpayuhot og illegal nga druga sa Alyosan, Cotabato ug kasikbit nga mga munisipyo. Yes sir, high profile gid siya no tungod kay leader siya ni ining armed lawless group diha sa area sa New Panay. Konsidera nato sila nga usa ka grupo nga armado
sa bahin sa Reading Team. Nakabsan sa kinabuhi si Police Corporal Jed Michael Gregorio. Samtang laing 7 pa ka mga staff members ang angol sa maong operasyon. Na-recover sa mga otoridad sa lugar ang mga tagas nga kalibre sa armas ug mga eksplosibo. Apil nga na-recover ang mga pinutos sa gituuhang shabu nga nagbalor sa 324,000 ka pesos. Ang nak-recover nato dito duha ka M16 to ang common term nga ginatawag nga Armalite, isa ka garan, isa ka M14 og isa ka 9mm pistol. Og doon na pud kita na-recover dito nga duha ka granada og kining mga shabu. Report gikan sa Alyosan, Cotabato. Ako si Brigada Eva Buhayan Molina. In the heart of changing lives, Brigada News. Mag-inahan patay sa nahitabong sunog sa Governor Generoso, Davao Oriental. Nahitabo ang sunog alauna sa kabuntagon samtang hinanok sa pagtulog ang mga biktima dihang kalit sunay ni buto o didto na nagsugod ang kusog nga kalayo. Ibrigada mo, Rene Canoy. Patay ang mag-inahan sa nahitabong sunog sa Purok Sampaguita, Governor Generoso, Davao Oriental, pasado alauna sa kadlawon kagahapong adlaw, Hulyo 10. Mga biktima gilang sina Annalyn Estelori Ongkoy, 52 anyos, ug anak niining si Liza May Ongkoy, 18 anyos. Kay balo ang duha ka mga panimalay ang puros totally damage ug usa ni ana ang balay sa pamilyang Ongkoy. Sumala pa nga arang nang tuluga sa mga tagbalay, ingon man mga silingan apan kalit lamang matud pang adunay ni buto ug didto na nagsugod ang kusog nga kalayo. Kahibalo ang gikan pa ang mga mag-inahan sa lungsod sa Katiil ug gikan kini matud pa nagpa-enroll. Gideklarang fire out sa otoridad banda alas 3 sa kadlawon. Samtang padayon pang makuting investigasyon, may kalabutan sa maong trahedya. Report gikan na sa Governor Generoso, Davao Oriental, in the heart of changing lives. Kini si Brigada Rene Canoy, Brigada News. Gilamoy sa kalayo ang usa ka balay sa poblasyon Kalinan, Davao City. Gitudlong hinungdan mao ang electrical short circuit diin nagbilin og damyos nga 180,000 pesos. Ibrigada mo, Gib Maing. Malapit lang ito sa bahay. Ito, hindi pa Gilamoy sa kusog nga kalayo ang usa ka panimalay sa Purok 8, Ramon Magsaysay Street, Kalinan, poblasyon ng syudad. Pasado alas 5 sa hapon, Hulyo 9, 2024. Ang maong balay gipanag-iyahan ni Nobinar sa Lukop, nga residente sa Barangay Malagos, Baguio District, Davao City, nga gama sa wooden light materials. Sumalak ang FO3 Jasper Cambronero, fire investigator sa Kalinan Fire Station, nga short circuit ang hinungdan sa maong sunog tungod sa wala mabantaying electrical appliances. Gideklarang fired out sa kabunburuhan alas 5:50 na sa hapon sa susamang adlaw nga nibilin og damyos nga nasa kapinukulang 180,000 pesos. May na lang walay kasulti o nasamdan sa maong hitabo. Sanglit na kalingkawas gilan sa lugar ang mga biktima. In the heart of changing lives, kini si Brigada Gib Maing, Brigada News. Apektado sa pagbaha ang 33 ka barangay sa Maguindanao del Norte ug Lanao del Sur. Mukabat usab sa 120 ka panimalay ang nangaguba. Ibrigada mo, Roy Holgado. Dahil sa tuloy-tuloy na pagbagsak ng ulan sa mga lalawigan ng Maguindanao Norte at kalapit bayan sa Lanao del Sur, nagdulot ito ng matinding pagbaha at pagguho ng lupa sa mga komunidad. Abot sa 33 barangay mula sa mga bayan ng Matanog, Barira, Buldon at Parang sa Maguindanao del Norte at Kapatagan, Balabangan at Balabang sa Lanao del Sur ang naapektuhan ng pagragasan ng baha ayon kay Bangsamoro spokesperson Asnin Pendanton. Maraming motorista ang na-stranded sa Narciso Ramos Highway dahil sa lakas ng agos ng tubig baha at mga nabuwang na puno na nakaharang sa daan. 120 bahay rin ang nasira ng baha at 4 na tao pa ang nawawala na ngayon ay patuloy na hinahanap ng rescuers. Kaugnay nito, pinapayuhan ng lokal na pamahalaan ang publiko na mag-ingat at panatilihin ang pagmamatsyag sa paligid upang makaiwas sa anumang disgrasya. Agad na rin nagtutulong-tulong ang iba't ibang ahensya ng Bangsamoro Government para na rin sa recovery ng mga nasalanta. Samantala, pinag-aaralan na rin kung ano ang dahilan ng mabilis na pagragasan ng baha dahil naitala ito kahit walang naiulat na bagyo ang State Weather Bureau. Pinaiimbestigahan na rin ang mga usaping maaaring naging dahilan ng pangbaha tulad ng illegal logging. Giit, Dependatun. Yan ang balita mula sa Brigada Cotabato City in the heart of changing lives. Ito si Brigada Roy Holgado, Brigada News. Dalan
Krimen nga nahimong sapa sa Barangay Carmen, Cagayan de Oro, Calvario sa mga motorista. Pagbabag sa drainage sa pribadong tag-iya sa yuta gitumbok nga rason sa nagpundong tubig baha. Ibrigada mo, Jackie Paclar. Wala na mirisgo pa ang ubang mga motorista nga moagi nining daw nahimong sapa nga dalan sa Corcodio Diel Street, Barangay Carmen, Cagayan de Oro City. Nahimong kalbaryo matod pa sa mga motorista. Ingon man ang mga PUJ driver nga matag adlaw gaagi dinhing dapita ang lawom nga tubig baha. Gani, dunay mga motorista nga napatyan sa makina human mahumod sa tagabagtak nga baha. Palungan ka, sir? Ay. Busa hangyo sa mga motorista nga unta mahatagan og ginali ang aksyon ang sitwasyon na dinhing dalana ilabi na nga panahon na sa ting-ulan. Ana, timano na siya sa mga taga-kutubulit. Oh. Aron sa yung dalan. Hasol kayo, sir? Hasol kayo. Kanang kontrol gilang yang kanal anak. Hasol? Overflow naman gud. So kayo. Oo. Lagan kayo ng kapalungan sa inyong sakinan diya. Daw nahimong sapa kining maong tungod kay walay kagawasan sa tubig baha. Sumalan ni Barangay Carmen ang punong Barangay Rainier Uy nga mismong tag-iya sa yuta ang nag-alis sa kanal sa naiskutang lugar. Atong gay pabalo, una naanay drainage siya nga nag-traverse sa maong dalan na nasa Concordia Jail. Apan subo lang kaayo kay sila mismo ang nagtambak gitambakan na nila o ilang gialihan ang mga sako diya, kapitan? Mao ba na? Mao na siya o naay drainage sa ilalom ana o mismo ilahang gitambakan o sa maong tag-iya sa yuta. Mao nang wala na kaatuan ang tubig. Dugang pa sa opisyal nga sulayan nila paghangyo ang tag-iya sa pribadong yuta aron mabuksan ang naisgutang drainage sa maong lugar. Balita gikan sa Cagayan de Oro City in the heart of changing lives. Kini si Brigada Jackie Paclar, Brigada News. Nakumpiska ang napulo ka sachet sa gituuhang shabu atol sa gipahigayong buy-bust operation sa kapulisan sa Lebac, Sultan Kudarat. Sospek, usa ka tricycle driver nga ginahimong sideline ang pagpamaligya ni ini. Ibrigado mo, Ian Alion. Timbog ang isang street-level individual sa ikinasang buy-bust operation ng Lebac Municipal Police Station nito lamang Hulyo 9 taong kasalukuyan pasado alas 12:30 ng tanghali sa Purok Mahogany 1A, Barangay Aurelio Efrera Sr., Lebac, Sultan Kudarat. Kinilala ng Lebac Municipal Police Station ang suspect na si Elias Tol, 46 anyos, walang asawa, tricycle driver at residente ng Barurao 1, Lebac, Sultan Kudarat. Nakuha mula sa sospek ang 10 pakete ng hinihinalang shabu at isang 500 piso bill bilang buy-bust money. Ang sospek ay nasa kustodiya ng nasabing estasyon upang sampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito pong mga ganitong bagay na pumapasok sa mga ganitong kalakaran na pagbebenta ng mga ipinagbabawal na gamot, hahabulin pa rin ito ng ating mga otoridad. Hindi sa lahat ng panahon ay nakakapagtago sila sa ating mga kapulisan. Minamanmanan pa rin po namin ng mga kilos ng mga ito, lalo na't na nakakapagkuha kami ng mga informasyon galing din sa ating mga komunidad na may mga ganitong aktibidades na nangyayari sa kanilang komunidad. So nagpapasalamat kami sa mga residente po ng komunidad ng Lebac, Sultan Kudarat na nagbibigay tulong at mga informasyon po sa mga ganitong bagay na ginagawa na labag sa batas. Ang matagumpay na operasyon ay nagpapakita ng malaking suporta at maagap na aksyon sa bagong programa sa ilalim ng Administrasyong Marcos sa kampanya laban sa droga sa bansa na itinuturing niyang pangunahing hakbang sa pagtataguyod ng isang bagong Pilipinas. Yan ang ulat mula dito sa bayan ng Lebac, probinsya ng Sultan Kudarat, in the heart of changing lives. Ito si Brigada Ian Alion, Brigada News. Gisalmutan sa 14 ka mga nagkalain-laing partisipante ang gipahigayong Gakit Parade. Alayon sa selebrasyon sa Gakit Festival 2024 sa Valencia City, Bukidnon. Samtang launan pa ang daghang mga aktibidad alang ngadto sa katawhan ug mga bisita. Ibrigada mo, Jen Golosino.
Malampuson og mabungahon ang Gakit Festival 2024 dinhis may Pulangi Riverside, Barangay Batangan, Valencia City, Bukidnon, Hulyo 10, tuig 2024. Apsay ang unang adlaw sa Gakit Festival 2024 kundi tinuig na sumala pa kini nga ginaselebrar ning dakbayan sa Valencia nga gisalmutan sa 14 ka maanindot nga mga gakit nga milayag sa Pulangi River. Subay sa tama karong tuiga, Bridging Tradition, Celebrating Unity and Progress. Isip timaan na usab sa pagpalambos ekonomiya o kultura sa turismo sa syudad. Nasayran nga ang maong kalihukan una nang gisugdan sa pamuhat o ang sagradong ritual sa tribo. Pasado alas 5 sa kadlawon ug gisundan dayon sa usa ka praise and worship ug ribbon cutting gipangunahan ni Mayor Azo sa Nawermas, IP community ug uban pang mga opisyales. Kini nga selebrasyon isip paghandom nga gumikan sa gakit mahatod sa mga mag-uuma ang ilang produkto kaniadtong panahon. Inomdom sa kaagis dakbayan sa Valencia, diin ang dakbayan sa Valencia ang ekonomiya nagsugod gikan San Fernando sa Basakan area. Kung way gakit dinis Pulangi River, walay makaabot ka produkto sa mag-uuma dinhi tambok sentro sa Valencia. Sa karon usab nga selebrasyon na mas gipabibo o gipalig-on tungod sa gihatag nga suporta og panaghiusa sa mga opisyalis katawhan ning syudad ug structural society. Lang mastorya karon nga bibo man sa unang panaatong niaging mga tuig pero nakita nako nga bibo kayo karon kay nagkahiusa ang tribo ug ang Valencia Historical Society ug ang uban nga mga lumulupyo diri sa atong dakbayan labi na gyud ang local government unit of Valencia. Sa gihatag nga pamahayag ni Kapitan Daw-ayan nga mapasigarbuhon kini mahitungod unang higayon niya kini nga makaapil sa maong selebrasyon. Sa kuan isa pod nga bagong kapitan diri sa kuan first time na ako naka-attend og Gakit Festival. Dayon kami sa 31 ka barangay grabe ang effort na bilar. Gilangkuban sa nagkalain-laing opisina sa gobyerno og mga ahensya uban usab ang mga pribadong kumpanya, mga organisasyon ug mga lumad nga pamilya ning dakbayan. Lauman pa ang mga daghang aktibidad nga ipahigayon alayon sa maong selebrasyon. Dala sa singgit nga Love Ko Valencia City, Bukidnon. Balita gikan sa Valencia City, Bukidnon, in the heart of changing lives. Kini si Jen Colosino, Brigada News. Padayon gihapon sa pagdawat ang Kabrigada Foundation Incorporated alang adto sa mga kabrigada nato nga nanginahanglan og hinabang. Alang sa cash donation, mamahimo kining ipadala sa Kabrigada Foundation Incorporated Security Bank Account number 0000557607131. Alang sa in-kind donations, ipadala kini sa Brigada Complex nga nahimutang sa NLSA Road, Barangay San Isidro, General Santos City. Sa mga gustong mahimong Brigada Volunteer, pwedeng mudangop sa estasyon ug magpalista. Mao kana ang naglangkop ng mga balita sulod sa 20 minutos nga nakalap sa atong mga kabrigada gikan sa nagkandaiyang lugar sa Mindanao. Mga balitang 24 oras nga gironda sa atong mga kabrigada. Sa makausap pa, ako si Brigada Dale Bartolaba in the heart of changing lives. O kini ang Brigada Mindanao.